Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang tila bakit napaluhod itong si Representative Jinky Luistro. Isa sa mga nangunguna na pilit ipinapasa ang impeachment diyan sa Kongreso, ang kanilang pamini trial. Pinagtatawanan na nga ng mga netizens ang naging video niya ngayong araw na tila pagluhod. Bakit nga ba lumuhod? At para kanina lumuluhod? Panoorin natin ang video. Wow! Oh baka masunog ka niyan, Luistro. Oh, grabe ang drama, no? Baka naman Baka naman sa isip niya, Lord, kunin mo na ako. Nahihirapan ako sa pinapagawa ng amo ko. Grabe, pabikit-pikit pa siya, Diba? Kita nyo, yung kaplastikan, hindi bagay sa kanya. Para siyang isang demonyitang dambuhala. Nako. Hindi talaga bagay, Diyos ko po. Sisimba ka lang. Luluhod ka. Bakit kailangang videohan ka pa? Diba? Trapong-trapo. Plastic. Hipokrita. Gantong-ganto yung video na kinabuibisitan ko talaga. Oo. Sa ginagawa niya ngayon sa Kongreso, kay Vice President Sara, may gana pa siyang magdasal sa harap ng simbahan. Diba? Ngayon ko lang napagtanto. Pati pala mga demonyo nagdadasal din. At ito paano mga kasweet, dinamay pa ni Jinky Luistro ang kanyang kababayang Batanggenyo. Abay, sabi ba naman niya dito, I am from Batangas and my constituents support this impeachment process. Pero nang pinuntahan ko itong link na ito, kung sino mo na nag-post ng pahayagan na ito, abay ang comment section, parang kinasusuklaman na itong si Jervil Luistro doon sa comment section. Anong aking pinuntahan? Ang comment section, ito ang sabi. Di totoo yan. Batanggenyo ako. Tatak Duterte. Naranasan ko at nakita ko ang tunay na pagbabago. Di man 100% pero napakalaking bagay. Nasugpo ang ipinagbabawal na gamot, maraming nagbagong buhay, umunlad ang agrikultura, very less crime, doble sipag ng mga kapulisan. Payapa at safe na safe kang mag-walking sa madaling araw. Yun ang na-miss ko ngayon. Naway bumalik na ulit ang kamay na bakal para sugpuin ang malalang korupsyon. Jervil Luistro, kapwa Batanggenyo mo na to ito pa ang sabi ng isa, ako'y taga Batangas pero hindi ako suporta sa impeachment ni VP. Madaming problema ang bansa na dapat inuuna. Ayan pa, yung mga komento, mga kaswito, kitang-kita nyo naman. The comment section says it all. Nandadamay pa itong si Jinky Luistro ng kanyang kapwa Batanggenyo, ayaw naman pala sa impeachment. Ikaw lang may gusto niyan, Luistro. Bayad-bayad kasi ng utang mo. Mahiya ka naman. At ito lamang ng mga kasweet, nag-umpisa na yung impeachment mini trial nila sa Kongreso. Ito lang ang dapat nating malaman ng taong bayan. Mas malaki ang confidential funds ni BBM at ang ibang ahensya ng gobyerno. Pero tahimik at hindi mo lang nagsasagawa ang Kongreso ng kanilang investigasyon kung saan ito napunta. Mula 2022 hanggang 2025, abay mahigit 20 billion pesos ang confidential funds ni BBM. Saan kaya napunta yon? Ang mga dilitis kay Vice President Sara ng mga kongresista ay akusadong tumanggap ng mga mali-malitang pera
Yun ay mula sa buwis ng taong bayan, pinaghirapan ang chairman ng House Committee on Justice na si Jinky Luistro. Hindi ba't umamin ito na tinago niya ang kanyang asawang may kasong rape noon? May video pa noon. Bukod pa dito, may pagkakautang ito na 8 milyong piso sa asawa ni Vice President Sara. Ang kapal no? At ilang beses nang naglabas ng pahayag ang Commission on Audit na walang nakitang mali. Hindi nila nakitang ninakaw ni Vice President Sara ang anumang pondong dumaan sa kanyang opisina. At nakikita nyo naman itong si Congressman Ngui Sendanya. Ang kanya talagang pagpupursigi na gamitin itong Mary Grace Piatos. Kanyang pag-atake kay VP Sara. Hindi ba't ang Mary Grace Piatos sa isang code name doon sa confidential funds ni VP Sara? Heto ang dapat nating malaman, basahin ninyo mga kasweet. Mary Grace Piatos is just a code name. Code name ng taong kausap ng mga Intel community ng OVP. Binayaran ng mga Intel si Mary Grace Piatos gamit ang Intel Fund. Buying information ang tawag dito. Ginagawa ito ng mga Intel operatives para makakuha ng mahalagang impormasyon hinggil sa kilos at plano ng mga kalaban ng gobyerno. Tao si Mary Grace Piatos pero hindi pwedeng ilantad sa publiko kung ano ang tunay niyang pangalan dahil siya ng mga taong isinuplong niya. Ang isa pang tawag sa kagaya ni Mary Grace ay informant. Inilaglag ng isang informant ang kanyang mga kasamahan kapalit ng malaking pera. Kung alimbawang isa kang miyembro ng makakaliwa, sindikato na ipinagbabawal ng gamot o makakaliwang grupo at may kumakausap sa iyo na ilaglag mo lang ang kasamahan mo, bibigyan ka ng malaking pera. Tiyak na hindi ka papayag na maging informant ng pulis o militar kahit pa offeran ka ng malaking halaga kung ibubulgar ang tunay mong pangalan dahil siguradong babalikan pati pamilya mo ng taong ilalaglag mo pero papayag ka kung gagamitan ka ng code name. Higit sa lahat, bawal sa batas na ilabas ang detalye ng anumang Intel operations. Masasakripisyo ang tinatawag na national security kung malalaman ng publiko ang mga confidential na impormasyong ginagawa para malipol ng mga kalaban ng Estado. Masela ng bagay na ito dahil nakasalalay dito ang paniniktik ng Estado sa kanyang mga kalaban kaya hindi maaaring ibuyangyang ito sa publiko. Kahit ang anti-graft law, sinasabing kahit ang Kongreso ay hindi maaaring pagpiestahan ng impormasyong patungkol dito. Again, exclusive function o natatanging COA lamang ang maaaring makaalam ng tunay na impormasyon tungkol sa isang informant. Ngayon kung hindi alam nitong mambabatas na ito na bawal sa batas ang ibuyangyang sa publiko o kung sadyang gusto nilang ilantad sa publiko ang mga kalaban ng Estado ang nilalaman ng Intel operations against the enemy of the state, hindi ko kayo masisisi kung pagtibayin ninyo ang inyong utak na itong si Kong Sendanya ay tila kakampi nga ng mga makakaliwa na kaaway ng buong gobyerno na malaking subject at pakay ng Intel community. Kaugnay nito sa mga report at maging sa mga testimonya ng COA, sa pagdinig may kaugnayan dito. Wala namang anumang sinabi ang COA na iligal o labag sa batas ang paggamit ng codename na Piatos sa operasyon ng intelligence community. Dagdag pa rito, halos lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay may Intel Fund. Si PBBM man ay may 4.5 billion Intel Fund sa 2025 budget pero hindi ito inuukil-kil. Walang kumukastyon. Walang naghahalungkat. Ngayon, kung talagang hindi politika ang rason sa pagtuligsa kay VP Sara sa confidential intelligence funds para sana patas, dapat magsagawa din ng Kongreso at Senado ng investigasyon. Malay natin, baka si BBM ay may Mary Grace din. Iba lang ang apelyido. Sa makatwid, kung para sa bayan,
kung para sa transparency and accountability at hindi para pabagsakin lamang at pagmukhaing kurakot si VP Sara, ang objective ng mga mambabatas sa Kongreso, pagpaliwanagin din ninyo ang tanggapan ng Pangulo at iba pang ahensya ng gobyerno hinggil sa CIF. Selective justice ay hindi dapat kung pakay ay gobyernong tapat. Sa ating mga kababayan naman, maging mapanuri sa paniniwalaan ang pag-single out kay VP Sara sa issue ng confidential intelligence funds ay hindi mapanuri, kundi mapanira. So ayun mga kasweet, alam nyo na kung sino nga ba itong si Mary Grace Piatos. Isa lamang itong code name doon sa confidential funds. Na confidential nga kasi, hindi po pwedeng malaman ng taong bayan, hindi po pwedeng isa publiko ang tunay na pangalan ni Mary Grace Piatos dahil mapanganib. Ngayon ay intindihan nyo na. Siyempre yung mga pink at loyalista, hindi nila maiintindihan ito. Sarado ang utak nila. Ay nasatisfy ba kayo mga kasweet sa napanood niyong pagluhod-luhod ni Representative Jinky Luistro sa loob ng simbahan? Ano, papakuha ka na ba kay Lord Luistro? Ano ang inyong opinion? I-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.